gusto nilang sirain ang credibility ni PGMA kasi si PGMA ang isa sa malakas na supporter ni VP Sara by 2028. Of course, nandyan din ang tatay niya, Tatay Digong. So, What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si General Macanas. Unang-una pa lamang, ginamit na si VP Sara. Yan ang wika ng taong bayan. Nang malaman ang planong di umanong sirain ang Vice Presidente nitong mga pulahan. Kung kaya naman ang wika ng taong bayan kailangang mag-ingat ng ating Vice Presidente lalo na't harap-harapang sinisira di umano ito. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po na nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, nakakaalarma din di umano ang bali-balitang gagamitin ng mga pulahan ang Smartmatic upang maipanalo itong si Romualdez. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang grabing demolition job laban kay VP Sara at former President Gloria Macapagal Arroyo. Ito, sariling analysis ko lang ito. I-share ko lang sa inyo. Nasa inyo kung maniwala kayo hindi. Okay. So, sino ang nasa likod or utak sa demolition job na ito? Ito nakikita ko, walang iba kundi ang magiging kalaban ni VP Sara by 2028. Walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Okay. Ang nasa likod naman, excuse me, ang kingmaker ni Speaker Romualdez, walang iba kundi si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan, dalawang tandem yan Liza Martin. Dito naman sa kabila, it will be VP Sara and PGMA. Yan ang nakikita kong magpartner. Ang nasa likod ni VP Sara by 2028, itong si former President Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, nakita ko, ang galaw ng Liza Martin tandem, demolition job. Una, ang ginawa nila kay VP Sara, yung paggamit ng Confidential Intelligence Fund. So, naapektuhan na po ang rating ng ating butihing Vice President. Ako, I'd like to make myself clear. Fans ako, supporter ako ni VP Sara, all the way. Of course, nagsimula pa kay Tatay Digong, like father, like daughter, Sara ako. Kaya pinag-aaralan ko ito para ma-share ko sa mga kapwa ko DDS. I am a DDS. Okay, so bumaba ang ratings ng ating VP dahil sa sunod-sunod nilang pag-atake, paggamit ng Confidential Intelligence Funds noong 2022. Saan galing yung Confidential Intelligence Fund na yon? Galing kay PBBM. Baka sinadya ito na inoferan nila si VP Sara na, okay, Vice President, gusto mo ba ng 125 million? Sige, sumulat ka para may basyan kami. Sumulat naman si VP Sara, ibinigay yung 125 million, December na, kailangan i-clear o gastusin. Ayun. Kaya bumaba po ang satisfaction rating ng VP Sara natin ng 12%. From 84% to, 60, basta 12% ang binagsak niya. Okay, dito naman tayo kay PGMA. Ano naman ang demolition job nila? Yung dinimot siya nung 2 months or 3 months ago. Without any reason,
tinanggalan siya o dinemote siya from senior deputy House Speaker, naging ordinary ko na lang, congresswoman. Ito ngayon, bago. Ang bagong demolition job versus kay PGMA, yung na-file na graft or malversation case sa ombudsman. So, sino ang nag-file? Ni-research ko, dalawang consumer group. Una, yung National Association of Electricity Consumers for Reform or NASICOR. At saka, boses ng Consumer Alliance. So, napakadaling mag-create ng ganito eh. Tapos, nag-file ng kaso. Anong basihan nila sa kaso? Yung Malampaya Farms na misuse daw. Hindi tama ang paggamit. Okay. Kailan ito? Tingnan nyo ha. Noong 2013, may na-file ng ganitong kaso sa ombudsman. Ang ombudsman doon si Conchita Carpio Morales. So, the same case. Ang naiba lang ngayon yung amount. Ang involved na amount noon is 901 million pesos ang nadispalko, misuse, malversation. Ngayon is 38.8 billion. So, amount lang, dinagdagan nila ngayon. So, noong 2013, nagdesisyon na ang ombudsman na dismiss ang graft or malversation case against kay PGMA. Wala. Kasi, according to the ombudsman, ang rule lang ni PGMA is yung authorized the disbursement. Kaya lang yung misappropriation, yung malversation, hindi na siya sakop doon. Ang order ng ombudsman noong 2013, ang mafailan ng plunder case, walang iba kundi si Janet Napoles at saka yung budget secretary during that time, si Rolando Andaya and 23 others. Yon, napailan ng kaso. So si GMA, wala na, lusot na. Okay? Yun po ang background ng kaso. And lately, nabasa ko, si Janet Napoles, cleared siya sa plunder case. Lusot. Ang kanyang conviction lang is corruption lang. Okay, yun po. So, bakit? Ito ngayon ang tanong. Tinanong itong sino ba ito? Pet Ilagan, yung presidente ng National Association of Electricity Consumers for Reforms. Bakit ngayon lang i-file? Ang basihan pala ng pag-file nila, yung COA Report 2017 na COA Report. So, tinanong ng media, why only now? Bakit noon pa sana? Pinail na yan. So, there's a question mark. Why only now? Kasi umiinit na ang politika by 2018. Ang sagot lang ng nag-file ng kaso is, ngayon lang daw nila nakuha ang kopya ng COA report. 2017 pa na COA report yun. Ang COA report, public na yan. Pwede kang makakuha kasi nga, required sa batas na i-publish. Di ba ganun yun, yung COA report? Hindi yan itinatago. Ngayon daw lang nila nakuha. Ako, hindi na ako maniwala doon. Ano pa? Ngayon lang available. And then, ang kampo naman ni PGMA, tinanong ng media, comment. Wala sila, they do not answer kasi hindi pa nila nakukuha ang copy ng graft complaint. So, ang gusto ng dalawang consumer group, ang ombudsman, mag-file ng graft case versus kay PGMA sa Sandigan Bayan. So, yun na po ang hihintayin natin na ano ba, kasi
nagdesisyon na ang ombudsman noon, Conchita Morales Carpio, na tingin ko ito naman matalino, magaling ito. So ito, Samuel Martires. So tingnan natin. Basta balik tayo sa issue is, to me, these are all demolition job. Gusto nilang sirain ang credibility ni PGMA kasi si PGMA ang isa sa malakas na supporter ni VP Sara by 2028. Of course, nandyan din ang tatay niya, Tatay Digong. So, makikita nyo, dalawang presidente, ex-president, ang mag-toss up kay VP Sara by 2028. So, malakas yan. O, sino naman kay Romualdez? Ayan, si PBBM, I'm very sure na ang susuporta ni PBBM yung kanyang pinsan. Of course, and the First Lady. So, yun na po ang labanan by 2028. So, kaabang-abang po. So, ako, sana ko, Sara ako. Noon pa, mayor pa lang siya ng Davao, nung sinapak niya yung sheriff. Mula noon, nabighani, na in love na ako sa tapang at malasakit ni VP Sara. Sana she has learned her lessons well, na yung confidential intelligence funds, wag na siyang humawak para mawala ang issue against sa kanya. So, tayo, mga DDS, sa ngayon pa lang, magsimula na tayo na lumaban kasi ang kalaban natin, yung kampo ni Martin and Lisa, gumagalaw na. Kaya tayo naman, DDS, gagalaw na rin tayo.